Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Kahapon po pinag-usapan natin yung faithfulness ni Lord as a provider. Hindi po siya sumablay 40 years, laging may tubig, may manna from heaven. Nung gusto nila ng karne, umulan din ng pugo, okay? So for 40 years po, hindi sumablay ang Diyos. Huminto lang po yung pag-ulan ng manna nung nakapasok na sila sa Promised Land kasi may agricultural products na po. Ngayon, inintroduce naman ni Lord, hindi lang ako great provider sa inyo, ako ay isang Diyos na dapat nyong sambahin at purihin kung gusto nyong magkaroon ng matibay na relasyon sa akin. Kumbaga po, minsan kasi tayo gusto natin si Lord pagka meron tayong pangailangan. Tama po ba? Lumalapit tayo sa Kanya pag may sakit, kailangan ng pera, na solusyon sa problema, and okay lang po yan. Pero more than a provider, more than a healer, ang Diyos po ay Diyos. Siya po ay God na kailangan nating sambahin. Hindi po siya Santa Claus na papakabait ka para makuha may regalo mo. Pagka January to November, nakakalimutan mo na siya. Wala pong ganon. Ang Diyos po naglo-long na relationship sa atin, kaya po nagbigay siya sa atin ng pamantayan kung paano rin makarelate sa Kanya. Tinawag niya si Moses para ibigay yung 10 Commandments. Alright? So may 10 utos po siyang ibibigay, yung moral code na tinatawag. Ito po ay mahalaga kung gusto nating magkaroon ng relasyon sa Kanya. Hindi pwedeng at your own term o sa sarili nating term, re-relate tayo sa God. Holy po siya, kaya meron po siyang moral standard. Correct? Kaya po, bakit po ba? Kasi nga po, ito yung chosen nation. Sa lahi ng mga Israelita, magmumula yung anak niyang si Jesus. So dapat lang talagang magkaroon ng moral standing tong mga Israel. Ano po yung pundasyon ng 10 utos na yon? Ibang, hindi natin ito isa-isay yung 10. Yung una lang po, and that is enough for us to understand yung kahalagahan na to. Sa Exodo 22 hanggang 3, okay, Exodus 20 verses 2 to 3, ako si Yahweh, ang iyong Diyos, na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ang ganda po na itong sinabi ni God sa mga Israelita, nilabas kita with all my power, yung 10 plagues na binigay ko sa Egyptians, humati ako ng dagat para makalabas kayo, ibinalik ko para mamatay lahat ng kalaban nyo. Okay? And then pinapaulang ko ng mana ting umaga, may tubig kayo kahit sa disyerto. Pinakita ko kung gaano ko kayo kamahal at concerned sa inyo. Inilabas ko kayo sa pagiging slave. Now, huwag kang sasamba ng ibang Diyos pagka okay na buhay mo. Kasi pagdating nyo sa Promised Land, masarap ang buhay nyo, makakalimutan nyo ako, yun ang tendency. And God is reminding them, ako ang Diyos at wala nang iba maliban sa akin. Ako lang po, ever since po nandito ako sa programa na to, ang segment na to, pinopromote ko lang po si Lord. Wala na pong iba. Kasi po, pag tayo may relasyon sa Diyos, the rest will follow. Seek first His kingdom and His righteousness, sabi rin sa Bible. Lahat naman ng mga pangailangan mo, bibigay niya pag may relasyon ka. Alam po yan ng mga batang paslit. Ang ama niya, pag may ama siyang responsable at mapagmahal, provided ang kanyang pangailangan hanggang siya lumaki. At even malaki na siya, nandun pa rin ang kanyang ama. So, ganun din po. Sabi sa Exodo 20, versikulo 2 hanggang 3, ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Tayo manalangin, Panginoon, ang mundo po na to ay mag-o-offer ng ibang Diyos na sasambahin. Pera, kapangyarihan, koneksyon, tao na pwede naming pagtuunan ng aming sense of security and identity. Pero Lord, ilayo mo kami sa mga maling Diyos, mga Diyos-Diyosa. Ikaw lamang ang aming Diyos na sasambahin mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.